Tunda gikan sa silangan nga nagadala sang patin sang Dios nga buhi. Kag nagsinggit siya sa mabaskog nga tingog sa apat ka matutunda nga sa ila ginhatag ang gahom sa pagsama sang duta kag dagat. Yes. Nga nagasiling, dili ninyo pagsamara ang duta ukon ang dagat, ukon ang kakawiyan, tubtog nga mapatinanamon ang mga ulipon sang aton Dios sa ila mga agtang. Wato, nga nabatian ko ang kadamuon sang mga napatinan, 100 kag kapatan, kag 4,000 ang ginpamatinan, gikan sa tagsa ka kabikaan sa mga anak sang Israel. 5. Dapat kami. Iblis mo ka siya. Yes. Wala diri. Ikaw ang kapanghitot siya. Mga mahal sinabuhi. Kadas. Ikaw ang Diyos. Nang kay balusay tanan. Gintanduan mo kami. Ginpili mo kami. Bangod sa imo, ihibalo. Nakita mo kami. Wala pang kalibutan. Salamat ang Diyos. Lampong tanan si Ngalan ni Jesus. Amen. Pagkabuko. Amen. Madamo interpretation tungkol dito. Ang pagkakaintindi, ang doktrina ng Iglesia ni Cristo, ang anghel sa sikatan ng araw ay si Manalo. Ang maraming mga interpretasyon. Ayon sa mensahe, ang apat na anghel, sila ang anghel na tagapagwasak, destroyer angels. Sila ang pagpigil sa apat na hangin. Na ayon sa mensahe, gira pang kalimutan. World War. Sinabi niya ngayon, huwag muna ang gira. Pigil muna. Hanggang mapatinan, matatakan namin sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Yes. Sino ang tatakan? Alipin. Sa mga tuwid, hindi. Dahil ang Iglesia Mintil, hindi alipin. Ang alipin, mga Hudyo. Kaya sino tinutukoy dito tatatakan? Sa lalo, Hudyo. Mga lingkod ng Diyos. Sino ang tatatak? Yung anghel sa sikatan ng araw. Anong itatak niyo? Mismo ang banal na Espiritu. Ang tatak niyo. Ay sa Efeso 1, versikulo 15, anong sinasabi ng Apostol Pablo tungkol sa Espiritu Santo? Glory. Sa tapos ninyo mabatian ang balita sa kamaturan, ang maayong balita na anungon sa inyo kaluwasan, kag nagsalig sa iya kamuman ginpatinan sang Espiritu Santo nga ginsad. Ano ang ginpromisa? Holy Ghost. Ginpromisa. Pantatak. Ano sinabi ni Apostol Pedro? Gawa 2:38 tungkol sa banal na Espiritu. Kag si Pedro nagsiling sa ila, hinonso kamo, kag magpabautiso ang tagsa-tagsa sa inyo sa ngalan ni Jesus Cristo, sa patawaran sa mga sala, kag mabato ninyo ang dulot sa Espiritu Santo. Ano ang Espiritu Santo? Kaloob, regalo, kanino?
sa mga napatawad ang kasalanan. Ano ang aral na ipinangaral ni Pedro sa araw ng Pentecostes? Magsipagsisi kayo Yes. sa mga manampalataya. Amen. Hindi ito sinasabi sa hindi manampalataya. Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus para ang kasalanan mapatawad. Pero dinaya ang mga iglesia. Ang bautismo nila Trinitarian sa alit pangalan ni Jesus. Ang doktrinang Trinitarian, isang Diyos tagang persona. Hallelujah. Sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, walang promisa Amen. na makapagpatawad yun ng kasalanan. Kundi ang pangalan lang ng Panginoon Jesus. Glory. Tatanggapin niya ang regalo, ang promesa na banal na Espiritu. Sa mga tuwid ang Espiritu Santo, pangako, pantak. Amen. Sa lumang tipan ang tatak, sa badu. Yes. Sa bagong tipan ang tatak, banal na Espiritu. Amen. Kaya, itong mga Hudyo ay hindi nakatanggap ng banal na Espiritu na pangako. Bakit? Dahil hindi naman sila sumampalataya sa mabuting balita na kanilang napakinggan. Kaya, ang pangako hindi nila tinanggap. Na sana ang pangako yun ang makapagbigay ng totoo na kapahingaan. Amen. Ang totoong kapahingaan ay ang banal na Espiritu. Amen. Kaya sinabi nga, dahil tinanggihan ng mga Hudyo, mabuting balita, dinala ni Pablo sa mga hintil, tayo yun. At ang mabuting balita nito ay ibabalik muli sa kanila. Amen. Yes. Sa panahon ng malaking katigitan. Sa pangangaral ng dalawang propeta. Amen. Correct. Ang mensahe sa panahon ito na kumon ay ang bautismo sa pangalan ng Jesus. Yes. Glory. Siya si Lord Jesus Christ sa forma ng santa Amen. na tinanggihan ng mga Hudyo. Kaya sa panahon ng Iglesia Intil, ang kanyang kaisipan ay nabulag. Upang hindi niya makita ang mabuting balita at ang biyaya. Amen. Pagdating ng rapture, ipadala ng Panginoon ang dalawang propeta sa panahon ng laking kapigatian upang kanilang pangalan ang bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. At ang tatak siyang banal na Espiritu. Yun ay pangangaral ng dalawang propeta. Kaya sinabi ng banal na Espiritu, hold on. Pigil mo na. Wala mo ng gira. Amen. Ang apat na hangin ay gira. Amen. Panginoon. Amen. Pigil mo na. Wala mo na gira. Kasi hindi pa tinawag ang mga alipin ng Diyos. Amen. Ang mapinili na 144,000. Sila ay hindi mga espiritual na mga Hudyo. Literal na mga Hudyo.
Sila ay mga tribo ng mga anak ni Jacob na siyang si Israel. Yes. Na ang bawat anak may tribo pinili. Milyon sila. From pinili, 144,000 na. Amen. Katulad sa atin. Milyones ang mga Kristiyano. Pero kukunti lang ang pinili. Amen. Pinili ng Panginoon dahil nakita niya na itong mga hintil, nakita niya na sa sampalataya. Ang hindi sa sampalataya, hindi kasama sa pagpili. Kaya, ang gera pamundo ay hindi maganda. Kung hindi muna matatawag ang 144,000. Amen. Sa pangangalan dalawang propeta, panahon nila ng malaking kapilitan. Magbasan ang Diyos. Glory. Sige naman, bro. Notice the seal of God na 1954. 1954. Ang silyo, pansinin, ang silyo ng Diyos. Okay na, bro. Silyo. Watch, they went forth every wind coming to the world. Okay. Every wind. Ano yun? Ang bawat gira sa mundo. O kaya stress, mag-stress, kapigaduhon, problema, mga kapigatian sa mundo. Ano yan? Modern weapons. Ito, mga moderno na mga sandata. Amen. Atomic, hydrogen, Yes. mga missile siguro, patungo na ko lang. Sige. To utterly destroy everything in a world's war. Kita mo, ang lahat babasakin ng mga bomba Amen. sa gira pamundo. World War. Amen. Sige, But all of a sudden it stopped. problema. Pero, biglaan. Huminto ang gira. Gira pamundo. Bakit? Sige. Revelation 7th chapter said, I saw the four angels coming down with their slaughtering weapons. There went a man coming from the east, having the seal of the living God. Sino yung tao mula sa sikatan? Siya si Kristo. Siya ang banal na Espiritu. Pinigilan niya ang mga taga-sira, taga-pahama, taga-patay na hangin, kontrolado ng apat na anghel. Amen. Bigla na hinto. Sana tuloy-tuloy na. Ang gira pang mundo. Biglang nahinto. Sino pa hinto? Si Kristo. Amen. Sa pahayag, si Diyos. Anong dahilan? Bakit nahinto muna? Pinigilan muna ang gira pang mundo na wawasak sa lahat ng bagay. Si Said, hold the four winds. Oh, pigilan ang apat na hangin. Sige. Okay na bro? Namin na yun. 3? No, na page. Tapos, Tapos, Ashamed, 1965. ano yun? Way back in the jungles of Africa, Ano yan? Ano yan? Sa likod. Glory. number 3, Ah, God being misunderstood. sige.
Now, if you'll notice, Ezekiel 38 and 39, Kung hindi mapansin, ang Ezekiel 38, ang Ezekiel 39. deals with Gog and Magog. Ano ang gatungod sila? Gog at Magog. Ano ibig sabihin? At ano ito? Sila. Which is Russia. Russia pala. Ang tinutukoy ng Gog at Magog. Russia. Yun ang Ezekiel 38 at 39. Basahin mo nga, brother. Ezekiel 39, Dos. Ikaw na tayo yung dos. Kag ikaw anak sang tao itag na bato sa Gog, itag na bato kay Gog kag isiling amoy ni ang ginasiling sa Ginoong Dios. Ang anak ng tao si Ezekiel. Tanda, manghuna ka. Sino? Iyali karon bato ako sa imo o Gog, prinsipe sang Dios, ang misik kag sang tubal. Dos. Kag palisuon ko ikaw, kag tuytuyan ko ikaw, kag Namera patakal. na yan. Kapitulan mo. Ha? Dos. 30. So, Tandai ni B dos. asli, dito. Kag sunditan ko. Sa dos. Kag palisuon ko ikaw, kag tuytuyan ko ikaw. Kag patakwalon ko ikaw gikan sa napunggit nga mga bahin sang Aminhan. Kag dalon ko ikaw sa mga bukid sa Israel. Please. Yan ang papun ko yung ang imo pala sa imo kamot nga wala. Ito ang kapitulo nito ay ipinahayag sa propeta. Nito'y magaganap sa panahon ng malaking kapigatian. Itong Gog at Magog, prinsipe ito ng Russia. Sito rin mo. Ang siya. The North country. Okay? North country. See. Now, I do not say this is correct, but my way of teaching it, it comes to pass after the rapture. Kailan mangyayari? Pagkatapos ng rapture. See. After the church is taken up. Pagkatapos na ma-rapture ang iglesia. Iglesia nobya ang tinutukoy. See. And God deals with Gog and Magog when they come down before Israel. Kita mo Gog at Magog? Ang gira Gog at Magog. Ito'y pupunta sila sa salakay sila, makipagdigma sila sa Israel. See. And I think it will come to pass after the rapture. Mangyayari ito pagkatapos rapture. See. Now that doesn't make it so, but that's my way of teaching it. Okay? See? Okay, number. Next. Angel of the Lord, 1951. The Ito word, man, see? the word of the little lamb that rose up in Revelation 13, Kita mo, 1951. 51. Pakinggan nyo. Pansinin. 1951. Ipinangalan 1951. Pero, nagaganap ba sa ngayon? Siyempre ng Kristo. A lamb Ang kordero, to probably a little horn, ang ito'y may mga maliliit na dalawang sungay, civil and ecclesiastical power. Iglesia. So may kapangyarihan sa iglesia at sa mamamayan. Ang maliit o ang kordero nito may maliit na sungay.
But after Islam, freedom of religion, Okay? and so forth. Sa pamamagitan ng kordero ito, mayroong kalayaan ng relihiyon. Nagsimula ito sa Amerika. Kalayaan ng relihiyon. See? But after a while, he spake like a beast. Pero, darating ang time na itong kordero ito magsasalita kagaya ng halimaw, Amen. kagaya ng hayop. Yung mismong kordero na yan, na maliit, magsasalita kagaya ng hayop. Sige. Like the dragon. Aba, kagaya pala ng dragon kung magsalita ito. Amen. Sige. And exercise At kanyang siguro, all the power kaya siguro, ang lahat ng kapangyarihan the dragon did before him. sa ginawa ng dragon bago siya. Ang tinutukoy bago nagkaroon ng dalawang ng kordero yun, ang dragon nandun na sa katauhan ng relihiyon. Romano Katoliko. Amen. Sige, A bitter religious persecution. kita. Magkakaroon ng matinding persecution, matinding pag-uusig. Amen. Kailan? Pagkatapos ng rapture, Amen. wala nang kalayaan sa pagsamba. Wala nang kalayaan sa paglilingkod. Sapagkat magkakaroon na ng matinding pag-uusig. Amen. Sige. We are nearing that time. Ano? Ulit? We are nearing that time. Malapit na tayo sa panahon yan. Amen. Ibig sabihin malapit na ang malaking kapigatiran. Malapit na ang rapture. Amen. Yes. Glory. Malapit na tayo sa panahon na tayo na ang iglesia ipipersecute. Sige. You remember, church, that Naalala niyo, iglesia? you are living in the best day. Tama, ngayon. Kayo na mabuhay sa pinakamainam na araw. Amen. That you, Glory. Bakit? Bakit napakainam ang panahon? Amen. Malaya kayo sumamba. Yes. Malaya kayong malingkod. Glory. Malaya kayo sa inyong gagawin na kung anong gagawin niyo para sa ikakaligaya, ikakalugod ng Diyos. Malaya tayo. Dahil time, wala nang kailangan. Amen. Kailan pa tayo maglilingkod? Pag wala na kayaan, siya na tayo. right, that you ever will live in right now. Kita mo, ngayon, ang panahon na tayo nabubuhay, pinakamabuti ang panahon ito. Kahit mali ang aral, sige lang. Kahit inaatake mo ang Katoliko, sige lang. Kahit maingay tayo sa pagsasamba, sige lang, wala masasawa sa iyo. Amen. Amen. Panahon ngayon na tayo malaya sa pagdating. Amen. Until Jesus comes. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, malaya tayo. Pagdating ng Panginoon, wala nang kalayaan. Glory. It shall gradually, not gradually, Hindi gradually, but rapidly, kundi pabilisan. Mabilis. Amen. get worse and worse. Ayan na. Pasama ng pasama na. Kahit ang gila, pasama ng pasama. Amen. Ang kahirapan, pasama ng pasama. Glory.
Ngayon, paano pa ang kalayaan ng tao? Pagdating ng rapture, napakabilis. Glory. Ang time napakabilis. Yes. Ang araw napakabilis. Amen. Kung hindi, dahil sa pinili, hindi sana pabilisin ng Diyos ang mga araw. Pero dahil sa iyo, dahil sa atin, pinabilis niya. Mabilis na yun ang demonyo. Glory. Lahat ng pwersa ng demonyo, kanya na ibinubuhos Amen. sa mundo at sa iglesia. Amen. Dahil sila, When Russia goes, dali lang. Ito na naman yung Russia. Ano to? Russia na. when Russia goes down there, Kung ang Russia pupunta there sa Israel. Sasalakay ang Russia sa Israel. Hindi lang pala Iran. Hindi lang Palestino. Ang Russia ay Glory. makikisali na rin sa gila. Yes. Sasalakayin nila ang Israel. Sa panahon ng rapture, sa panahon ng malaking kabigatian, goes down there to get that oil. oh, ano yan yan, brother? 1951. 1951. Pupunta ang Russia sa Israel para kukunin ang kanilang oil. 1951. Glory. Ngayon, ito na ang sinasabi ng mga announcing. Commentator, nakita na nagaganap. Pero ang prophet, wala pang gaganapan, hula pala, nakita na niya. Yes. Amen. Na itong Russia pupunta doon sa Israel para sa ano? Uwi na rason. Gagawin din ang Russia sa Ukraine. Uwi din dahilan. Amen. Amen. Ang China sa Pilipinas, uwi din dahilan. Amen. Tinituloy pa. Ganon din ang Amerika. Ang mga malalaking bansa, kailangan ng uwi. Amen. 1951, nakahula na. Ngayon pa rin nagaganap. Ibig sabihin, paano sinabi, inihula ni Kristo sa pamamagitan ni Brother Branham, Amen. puro totoo. Amen. Amen. Nagaganap na yun. Kaya kailangan magsipaghanda tayo. Right. 1951, nakahula, sinabi na, ngayon pa lang, nakikita ng mga commentator, mga announcer, nakikita ng mga hari, ng mga presidente. Sinabi, That's all she needs. anong kailangan ng Panginoon? Uwi lang! Kanya-kanya ngayon. Sinabi, That's what the prophet said it would do. ito ang sinabi ng propeta na ito ang kanilang gagawin. Amen. Kaya sigurado tayo na ang mensahe sa ating panahon ay pawang totoo, Amen. parang tama, pamang tama. Glory. Amen. Ang inihula ng propeta ay nagaganap. Amen. Sinabi, And we're ready for it then. kayo ba'y handa dito? Amen. Handa ba kayo? Amen. Si Kristo'y darating na. Handa ka na ba? Yes. Kapatid, handa ka na ba? Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Iwaksin ang kasalanan. Iwaksin ang
Sa gabalan yan eh. Sa brother. Good, tapos na. Hindi, marami pa yan. Marami. May check lang. Kaya meron ka na. Number 1, meron ka na. Meron ka na. Okay. Is that what check? Oh, sige. Sa likod, sa likod. Russian is the Antichrist? Oh, tingnan. Sige. Sige. 1, 3, 3. I hear great ministers saying the Russian is the Antichrist. Iyon ang sinasabi ng mga bantog ng mga ministro na ang Antikristo ay ang Russia. Ano naman ang sinasabi namin sa sige. Why? The Russian has nothing to do with the Antichrist. Kita mo, walang pakialam ang Russia sa Antikristo. Sige. That's communism. Ang Russia, komunista. Hindi Antikristo. Sige. The false way of Protestantism and Catholicism has produced communism. Kita mo, nagkaisa ang Romano Katoliko at ang mga Protestante sa pagkakaisa nila. Doon natitag ang komunista. Anong dahilan? That the reason Russia has drove them out of there because they had all the money. Itinabuhay ng Russia ang mga Protestante at Romano sa kanilang lugar dahil ang hangad lamang nito kayamanan pinanam. Saan ang dahilan? Sige. And had all the prayers said to them saints. So they built the biggest buildings. Pagkita mo, panalangin sa mga santo bayan upang yung pera, makalikong yung pera para itayo ng mga building. Ngayon nakita niyo, Glory. ang Mormon at ang gumagawa ng malaking templo. Itong nagawa nila palakihan ng simbahan. Palakihan ng kanilang kung anong kaya magawa para maging bantog. Sige. And had all the wealth of the people and bundled it up like that. Sige. They seen they lived no different. It was no different from any of the rest of the world. Ng Russia na itong pamumuhay ng mga reliyon nito, walang kaibahan sa sanlibutan. Glory. They spewed it out and formed communism. Inaksi sila at nagpurma ng komunismo ang Russia. Sige. Number 3. Now some of them said, "Oh, Russia's the Antichrist." Sinasabi nila ba ang Russia ay ang Antikristo? Never. Hindi. Russia is not the Antichrist. Ang Russia ay hindi Antikristo. The Antichrist is going to be so religious. Ang Antikristo ay napaka-religyoso. Sige. It will fool the very elect if possible. Kung maaari pa lang kanyang dadayain ang mapinili kung pwede. Kasi hindi pwede. Sige. Remember, God takes His man, but never His spirit. Alalahanin niyo, ang mga sinugo ng Diyos o propeta, kinukuhain yun ng Diyos. Pero hindi ang Espiritu, nandiyan ang Espiritu. Gayon din ang mga ginagamit ni Satanas. Sige, The devil takes his man, kinukuha niya ng demonyo ang kanyang tao, but never his spirit. pero hindi ang Espiritu ng Satanas. Pabalik-balik niya. Glory. Kinuha ang tao, nandiyan naman ang Espiritu ng demonyo. Sige. Now there they are, suit yourself. I'm only responsible for truth. Sige.
demons working. Yesterday, I had them in a physical realm. Today, I'm showing you in the spiritual Next, realm. next. Away na? Nabasa ko ng 1, 2, 3. Meron ko na sa isa na lang. Sa din Bradley page. Ah, Sa Ezekiel. Sa Gog Kagmato. sabi na na isa na lang. Demons working. And then, Cain, very religious man. Hindi, saka. The battle was lost. Yan, subukin mo. Now, we find out after the battle was lost, at the time of destruction come to them, the next time there was a change of the dispensations Kita mo? from that time. So, pagkatapos ng gera, may pagbabago ang dispensasyon. Mula sa kay General Titus, nagkagira Israel laban sa Romano. Tungo sa gera pamundo. Una, gera pamundo. Ikalawa, may katatlo ba kaya? Diretso na. We know how the battle went. We know that Eve lost the battle. Sino nakipag-aaway siya? Hindi karatihanin. Hindi espadahan. Ang salita ng Diyos, hindi niya tinayuanin. Kadinaya siya sa kanyang sententi. Taro siya sa away na yun. Sinidiretso. Because she relied upon her reasonings instead of her faith in God's word. Nagtiwala siya sa kanyang mga pangangaturan. Sa halip, panampalataya. Hawakan ang kanyang salita. Sumampalataya kayo. Ano man ang ginawa ng demonyo sa atin, sumampalataya tayo. Panindigan natin ang mensahe nito. Ito lang ang tanging paraan upang matalo natin ang demonyo. Malapit na si Lord babalik. Nagaganap na ngayon. Wars and rumors of wars. Matadal winds. Malindol sa isari na mga kalamidad sa mundo. Hindi ito mapatandaan na malapit na si Lord. Tumingala kayo. Sabi ang parang pagmamayari ko, nagaganap ito, tumingala kayo. Ang katubusan ng ating katuwan ay malapit na. Ipagipaglaban niyo ang inyong pamilya. Ipagipaglaban niyo ang inyong mahal sa buhay kay Satanas. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Pag hinawakan mo ang salita, tinayuan mo ang salita, wala magagawa si Satanas sa labanan natin. Kay Lord Jesus. Tumayo ang batas. Malapit na si Lord. Nakikipaglaban ba kayo? Sa labanan araw-araw na nagsisimula sa ating kaisipan. Nadamdaman ko, brother. Konsensya natin. Alaala natin. Palagi natin alaala ang konsensya natin. Ang mga pangangatuwiran natin. Pero kung isasara natin ang ating kaisipan sa mga bagay ngayon at papasukin ang espiritu ng salita, si Satanas walang magagawa sa labanan. Panalo tayo.
dumating siya, ang demonyo dala ang mga bagay na material at papasok siya sa iyong kaisipan. At dala ang mga bagay na material, dala ang mga bagay na alalahanin o madadama natin, konsensya natin, matatalo tayo. Huwag tayong lumakad ayon sa ating nanay, ayon sa Espiritu. Gusto niyo baguhin natin ang ating kaisipan. Ating subukan kung ano ang nakakalugod sa Diyos. Subukin natin kung ano ang sakdal na kaluluwa ng Diyos. Ibinubuhos na ng demonyo ang lahat niyang kapangyarihan. Glory. Ibubuhos din natin Yes. ang ating lahat na kakayanan Praise God. sa paglilingkod. The Lord. Hallelujah. Ang mga kapiyatan ko, Glory to God. ikaw ang Diyos na hindi ipabago. Hallelujah. Ipinakabayan namin sa iyo kung paano natalo siya sa labanan. Yes. Nakinig siya sa tama. Gusto mo sa tama lang kami mo. Pagpalain mo siya. Pagpalain mo kami sa pangalan ni Lord Jesus. Amen.